Kakapasok lang, breaking news, heto na. Inabangan ng lahat, Senado gumalaw na, cheese nanumpa na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! King News po. Nanumpa na po si Senate President Escudero. Ayun, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, huwag niyong kalimutan, bisitahin ang YouTube channel ni Badong Arateles. Ayan, siyempre, supportahan natin yan si Sir Badong. Ipagpatuloy natin. Bilang presiding officer po ng impeachment trial, no? Para ma-determine po kung ito po ba ay si VP Sara po ay matatanggal sa kanyang pagiging Vice President or siya po ay magpapatuloy hanggang 2028. Siguro naman napanood nyo lahat ng ito katatapos-tapos lang po yung panunumpa ni Chis Escudero. So tuloy na po ba impeachment? Hindi po, nanumpa pa. Marami pa. Tayo po, katulad nga ng paulit-ulit natin sinasabi, no? Ito po ay ano po yan, no? Tagapanood lang tayo. Matuloy man at hindi, parehong pabor sa atin. Pag hindi po natuloy yung impeachment, okay lalo kasi hindi na tayo mahihirapan, no? Vice President pa rin si VP Sara. Pag natuloy po, mas maganda kasi kaya lang mas madugo po yun, no? Ang tendency niyan, galit talagang ma-action pa. Marami pang samaan ng loob, di ba? Kasi at saka gustong-gusto naman talaga ni VP Sara na talagang matuloy. Pero sinasabi nga ni Sir Badong, syempre, mas pabor sa ating lahat kung hindi matutuloy ang impeachment at magtuloy-tuloy pa rin si VP Sara hanggang 2028. Pero sa tingin ko is hindi nila titigilan yung impeachment na yan hanggat hindi ginagawa. So tama na din yung sinasabi ni VP Sara na sige ituloy na. At para matapos na tong usapin na to, di ba, mapagdesisyon na talaga kung ano talaga ang magiging lagay ni VP Sara. No? Kasi magkakagalit hindi sila titigil dyan hanggat di natatapos yan. pa yan, magpe-present pa, magbabalotobaan pa yan. Matutuwa tayo dahil may tiwala naman tayo sa kakayahan ng mga pro Duterte senators, no? Lalo-lalo na po pagdating po sa batas. Lalong-lalo na po yung kakayahan ni Senator Marcoleta. Ako talaga naniniwala po na mapapahiya po sila kay Marcoleta. Hindi po ubra yung mga diskarte nila noon. Nanonood tayo sa Kongreso. Itong mga Tsaka kita naman natin, no? Si Kong Marcoleta sa Kongreso pa lang talaga is nakikita natin yung tapang ni Kong Marcoleta. Kaya nga siya naihahambing kay Senator Miriam, no? Talagang pareho silang matapang, pareho silang matalino, 'di ba? Parehong prangka. Kaya kumbaga kampante sige, wag nating sabihin kampante tayo. Wag tayong magpakampante, pero sa tingin ko naman is hindi pababayaan ng mga pro-Duterte senators si VP Sara. No? na to. Kaya lang po nakalusot tong mga to dahil meron silang power of contempt. Bawal silang kukontrahin. Miski nga Vice President, hindi nakakapagsalita, no? Talagang kontrolado nila. Okay. Hindi naman talaga kasi maganda yung sa camera noon 'Di ba? Kumbaga, hindi makapagsalita ng side yung inaano nila. Hindi makapagsalita. Kapag nagsasalita man, pagbibigyan nila na magsalita, kaso babarahin nila. So, syempre, matatahimik lang yun. 'Di ba? Kahit naman si VP Sara, hindi nila masyadong binibigyan magsalita. Ang ginagawa nila, pinagtutulong-tulungan lang nila dun. 'Di ba? Kaya parang baliwala. Hindi katulad dito sa Senado talaga. Is binibigyan ka ng pagkakataon na magsalita, magpaliwanag. 'Di ba? Tsaka dyan sa Senado kasi hindi ka pinagtutulungan dyan. Wala silang ganun-ganun dyan. Hindi katulad dun sa, ewan ko ba. So, wala tayong problema dyan. Dahil yung judges naman ay mga senador. Ngayon, ito po yung mga senaryo, no? Ano po muna yung mga mangyayari? So, bukas po, manunumpa naman yung mga senador kasi yun yung kasunduan nila Ang haba po ng pagtatalo, no? Alam mo, nakakabwisit ito si Risa Ontiveros. Minority nga kayo Sabi, sila daw yung nagbigay sa majority. Paano kayo nagbigay sa majority? Pinagbigyan lang nga kayo ng majority. Kung ang majority lang masusunod, hindi po magaganap ngayon. Di ba? Bukas pa yata yung panunumpa ni Chis. Pero dahil uto-uto, ang gusto lang naman na Risa yung
yung lalabas siya sa Senate para may maipagmalaki. O, siyempre, tinitiyak ko sa inyo, paglabas niya sa Senate, anong sasabihin niya? Nagwagi sila, napanumpa nila bilang presiding officer si Chis Escudero. No? So bukas, manunumpa naman yung mga senador. Tapos sa June 11, doon po magsisimula yung magkukonbine na, yung mga nakarobe na po sila. Alam niyo, sa totoo lang, no, ako talaga naiintriga ako kay kay Honti. 'Di ba? Ako talaga inaabangan ko kung ano ang magiging kapalaran niya sa 2028 sa senatorial election. 'Di ba kayo mga katunay? 'Di ba? Inaabangan nyo rin ba yung magiging kapalaran niya sa senatorial election? Siya ba'y magpapahinga na bilang senador o siya ay magpapatuloy pa bilang senador? Kasi talagang nitong midterm election, marami na talagang nasampulan. No, yung mga natalo, 'di ba? Hindi na nakapasok. Eto kayang 2028, ano kaya, makapasok siya o matalo siya? Yun. No, medyo kaabang-abang. Parang teleserye. Talagang excited ako sa 2028 kasi alam kong maraming mangyayari talaga. No? Hindi naman yung may mangyayaring masama. Hindi ganun yung tinutukoy ko. Ibig sabihin, may mga exciting na mangyayari ng mga panahon na yun. Kung sino ba yung mga kakarmahin at hindi kakarmahin. Yun. Tapos, so magbibigay po, ihahain po ng, ewan ko kung sila magbabasa yung mga senador o gagayahin nila yung sa US na yung mga congressman yung magbabasa ng kanilang articles of impeachment. Pero madugo pa po bukas yan. Nakinikinita ko pa po bukas kasi hindi pa naman po napag-uusapan yung mga usapin. Halimbawa po, ngayon pa lang may alam tayo. Alam na natin na si Senator Bato. Kaya nga, naggugulangan pa no? Netong pagbalik nila ng gabi, naggugulangan pa po na palusutan pa. Okay. So bukas po, dahil manunumpa pa lang naman sila, hindi pa magkukonvene yung korte, yun yung kasunduan nila. So hindi pa po sila impeachment court. So may resolution pa po na ihahain si Robin Padilla at saka si Bato. Alam na natin na may pinapipirmahan siyang resolution. Depende po yun sa nakapirma, pero kung isasalang po yan, kinakailangan nilang pag-usapan. So pagdidibatihan, ang laman naman ng kanilang proposition, ng kanilang resolution ay wag nang ibasura na, no? Basta ganun. Hindi natin nakikita pa. Wala ko ideya kung ano yung laman mismo, no? Pero ang tingin ko, ibabasura na nila dahil ang pwede nilang makatwiran diyan kapos na sa oras di ba? Oh, dahil tignan po ninyo halimbawa po sa 11 nagbigay po nasimula na nila. So bibigay po nila yung kay BP Sara, yung articles of impeachment o yung reklamo sa kanya. Si BP Sara naman po, bibigyan nila ng 10 araw para pag-aralan yung reklamo sa kanya. So pagkatapos po ng 10 araw, June 21 na. So ilang araw na lang po hanggang June 30. Oh, hindi po matatapos Maski parang pahaba ng pahaba, no? Padugtong ng padugtong. Inisip ko parang parang sa tingin ko kayo mga katunay sa tingin nyo ba matutuloy pa yung impeachment Parang sa habang tumatagal, paurong siya ng paurong. Ako hindi ako excited dyan sa impeachment ni VP Sara. Sinasabi ko nga, mas gusto ko talaga rin na hindi na matuloy yan. Pero syempre si VP Sara gusto niyang matuloy. Kaya ganon, parang napapaisip tayo na bakit kaya gustong matuloy ni VP Sara. So parang bigla ako naisip na para malaman natin siguro kung sino talaga yung mga kaakampi ni VP Sara. Kung sino talaga yung pabor sa kanya o kung sino yung mga pumaplastic sa kanya. Doon magkakaalaman yan Diba? At saka syempre, yun yung magiging basihan natin sa susunod na election sa 2028. Diba? Kasi nitong midterm election, ang naging basihan naman natin si Tatay Digong. 'Di ba? Yung nangyari kay Tatay Digong. So, kay BP Sara naman, yan naman ang basihan natin kay BP Sara ngayon sa impeachment trial kung sino naman yung mga tao na tatalikod at magtatraidor sa kanya. O kung sino yung mga taong mananatili sa kanya. Yun. Ito po yung prosecution. Sinasabi po nila na hindi po nila matatapos yung prosecution. Po yung posibleng maganap bukas. Pag-uusapan nila yung resolution na ibasura tong impeachment. 'Di ba? Siyempre kakatwiran diyan Wala na time. Okay, natuloy po yung panunumpa ni Chis Escudero. Bukas pa po yung ibang mga senador.
At sa Miyerkules pa po yung tinatawag nating convening ng impeachment. So, Okay. June 21, ilang araw na lang, June 30 na, tapos na po. Hindi na po sila senador. So, wala na Wala po na. yun. Ngayon, ang magpapasya po, hindi po sila. Paulit-ulit dito si Senate President Escudero, no? Kahit yung mga nasa kamera na nagsampa nun, hindi na sila hindi na sila congressman. Wala na. Ulit-ulit siya na pag inabutan sila, mag-uusap muna yung mga bagong senador. Yung 20th Congress. Ay, syempre, anino ko yan. Mag-uusap muna yung 20th Congress kung itutuloy nila yung impeachment doon sa kongreso nila. Magbobotohan. Oh. So, mahaba pa po yan. Ngayon, pag nagbotohan at sinabi Haba, nila no? na hindi na valid yan, hanggang 19 Congress lang yan, wala magagawa tong mga to. Baka mamaya umabot pa yan hanggang 2028. Wala na talaga. Kung hindi mag-refile ulit sa 2026. Oh, palabo na ng palabo yan. Tsaka sa tingin nyo ba mga katunay, di ba? Mawawalang bisa na yung mga nagsampa kay BP Sara ng impeachment, di ba? So gagawa na naman ng bago. Sa tingin nyo ba yung mga ibang nasa kamera is papabor pa katulad ng mga pumirma nun? Di ba? Sa tingin nyo ba ganun pa rin, lalong-lalo na nalaman nila? Kasi ito ako pinagbabasi ako midterm election talaga. Ang daming pumlakda ng midterm election eh. Di ba? So syempre, ano ba ang dahilan? Bakit sila pumlakda? Bakit sila nawala sa posisyon? Syempre, ano lang naman ang malinaw na dahilan? Ito lang naman. Yung kakaganyan nila kay BP Sara. Kaya naapektuhan yung political career nila. Kaya kung may magsasampa na naman siguro ng impeachment, parang, sa tingin ko, parang baka wala na masyadong sumang-ayon. 'Di ba? Syempre, kanya-kanyang ligtasan na ng sarili 'yan eh. 'Di ba? Kanya-kanya na 'yan. Okay? So, mahaba pa po yan. Ngayon Hindi pa nga lang, nararamdaman natin, nagkakanya-kanyang ligtasan eh. po ibig sabihin na mag-impeachment na. Pero gusto nga natin eh. Gusto nga natin magkapahayaan na agad eh. Oo. Sino ba may ayaw niyan? Tsaka Diba? malaking kahihiyan talaga yan doon sa mga nagsampa ng impeachment kay VP Sara. 'Di ba? Kapag natalo sila ni VP Sara. At kapag dyan, natalo sila ni VP Sara, nako, pahinog na sila. Yari na sila niyan. Okay. Ngayon, panay debate po yan, masisihan po tayo kanina. Antok na ako kanina, hindi ako nakatulog. Dahil sa pag-abang kung ano na yung mangyari. Yung mga adik po sa politika, katulad ng inyong lingkod, yan, tuwan-tuwa na. Mag-a-addict na naman kami sa impeachment niyan. Okay. Basta ang importante, meron po tayong numero. Matuloy man yung impeachment. Kasi hindi po nila matatapos ngayon eh. O baka pagdating po, simula pa lang po ng 20th Congress, wala na ngayon. Banggitin lang po natin yung mga ibang pinoint out dito. Maganda po yung sinabi, no? Pahiya po itong mga to kay Senator Bato. Pakinggan lang po natin, saglit lang po to, wala pang isang minuto itong sinabi ni Senator Bato. Para lang po magkaroon kayo ng ideya. Ayan. Hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon ng agad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. Teka muna. Ayun yung nakakaasar talaga eh. Is ginagamit nila yung taong bayan sa mga walang kakwenta-kwentang ganyan. Wala naman tayong nakikita na taong bayan. Siguro kung may nakikita tayo is yung mga kakampi-kampi lang nila. 'Di ba? Hindi yung talagang mismong taong bayan na sinasabi nila. No? Kasi kung taong bayan binabanggit nila, milyon-milyon yan. May milyon-milyon bang nagrereklamo kay BP Sara ng impeachment? No? Pakitaan nyo nga kami ng milyong-milyong tao na nagrereklamo kay BP Sara ng impeachment. Maglabas nga kayo ng 10 million katao na pro-impeachment. Ayan, siguro maaari kaming maniwala. Pwede nyong gamitin yung salita ng taong bayan, na taong bayan ang ganito, gusto ng impeachment. Nahihiya kami sa taong bayan kasi hindi natutuloy ang impeachment. Huwag na natin gamitin ng taong bayan. 'Di ba? Kasi nakita nyo naman dati yung mga nagwewelga-welga ng pro-impeachment na gustong i-impeach si BP Sara. O kita nyo naman kakalug-kalug. Halos yung kalsada dinadaanan pa ng sasakyan. No? Kung ikukumpara lang natin doon sa Iglesia ni Cristo. Kita mo naman yung iglesia talaga is talagang napakarami, milyon ang umatin. Kumpara naman doon sa pro-impeachment, ko naman. Mas marami pa yung puno sa yung mga dahon doon sa puno. Yung muna, yung sinasabi muna na
Gusto na niya, wag na magkawatak-watak. Oo. So ito po, sa sinabi po ni Senator Bato, ang ibig niya sabihin, itong impeachment kay BP Sara, magiging dahilan po ito ng pagkakawatak-watak eh. Totoo naman yan. Totoo naman po yan. Ngayon, so, tsak na tsak yan. Bukas maghahain po siya. No, maghahain niya ng, para i-dismiss na nila. Ilan po ang kailangan para ma-dismiss? Eh di, 13 lang. 13. Majority lang, di ba? Oh, may 13 ka lang. Hindi nilang ginawan 12, parang malas yung 13. Parang siya. Tapos apostol, no? 13 apostol. So si Judas pang 13. Dismiss na yan. Hindi na makakarating. Kasi ang ikakatwiran nila, let the next Congress, no, convene as a impeachment court kasi wala na time. Alam naman po nila yan eh. Yun lang po magiging katwiran eh. Tatanungin lang yung minority, sa tingin nyo ba kaya yan ng ilang araw lang from June 21 to June 30? O 9 na araw, kaya nyo ba yan? Hindi. Kung hindi nyo kaya, yung next Congress na mag-convene, yan yung pwedeng pangungumbinsin ni Senator Bato. At mahaba po. Kung next Congress ang aasahan nila dyan, talaga yung sinasabi ko nga kanina, sa tingin nyo ba mga katunay is gagawin din nila yung ginawa nung nakaraang Congress na nagsampa kay BP Sara, yung mga nagpirmahan? No? Siyempre, yun nga yung resulta, hindi maganda eh, nung midterm eh. No? Papabayaan ba nilang maging ganun din ang kahinatnan nila? Yan, katulad kanina. Ang pinag-uusapan lang. Pero ang nakakatuwa po, itong sinunod ni Senator Bato, ulitin ko lang na konti. Naririnig niyo ba? Sabi nila, Yes. gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon ng agad ng impeachment, taong bayan ang ginagamit. Di ba? Ay doon kung sino taong bayan na sabi. Kalokohan, taong bayan. Ang tanong ni Bato, yan din yung tanong ko di ba? Sino ba yung sinasabi niyong taong bayan? Oo. Tsaka kung talagang taong bayan talaga ang galit kay BP Sara, Sus Mariosep, wala kang makikitang Marcoleta dyan sa Senado. Wala ka rin makikitang Amy Marcos, Camille Villar, Bongo, Bato de la Rosa. Wala kang makikita. At lalong-lalo na syempre, ito lang yung pagpasihan natin eh, yung bagong governor ng Cebu na inendorso ni BP Sara. Di ba? Hindi matunog ang pangalan pero nung inendorso ni BP Sara natalo si Garcia. Di dapat hindi na nanalo yun kung taong bayan ang galit kay BP Sara at gusto siyang ma-impeach. Ano yung parang loko-loko yung taong bayan, ayaw kay BP Sara tapos yung mga inendorso ni BP Sara nananalo? Ay nako. Etong mga to, ang liliit ng boto. Si Senator Bato, second po yan eh. Second ba si Senator Bato? O third? Third. Pangatlo po yan sa pinakamalaking boto. Third. Kaya wag niyo po siyang paandaran ng taong bayan. Kung may dapat mag-claim ng taong bayan, si Bato at si Bongo yun. Yes. Dahil sila pinakamaraming tao eh. Milyon. Talagang nataas Taong nila. bayan kayo ng taong bayan. Di ba? Tuloy natin. Alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas kasi I'm sure during the campaign period, sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka mag-buto sa impeachment. Yun eh. Di ba? Taong Yun bayan yun. kayo ng taong bayan na gusto ng impeachment. Eh, paano yung mga bumoto Baka sa naman yung tingin nila sa distrito nila, taong bayan na yun. Di ba? kanila? Totoo naman yun kahit tayo eh. Ang taong Kaya- bayan kasing binabanggit dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Baka sa Mindanao pa lang eh. Di ba? Mapahiya na sila eh. Atin pinapanawagan yung Duterte para, di ba, So, ang dami talaga sumisimpat siya sa mga Duterte doon sa Mindanao. Di ba? Yung impeachment na yan is dinuduraan lang doon. Nako Tapos sinasabi nyo, taong bayan, di wow. si BP Sara ay hindi ma-impeach. Tapos kayo, taong bayan kayo ng taong bayan. Yan po yung problema dyan sa mga Dilawan, Kakamping, Makabayan nila. Pare-pareho, at saka mga loyalista, pare-pareho silang ang utak, alam mo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre, natunghayan natin ang boss na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.